What a beautiful morning, mga mi! Since nahatid ko na yung anak ko sa school, ayan naman yung atupagin ko ngayon. Ang paglilinis o pagliligpit ng kwarto namin mag-asawa. Yung asawa ko dyan, nakalis na rin siya, papuntang trabaho. Ako na lang yung mag-isa dyan at saka yung dalawa ko pang alaga. Maaga kasi pumasok sa trabaho yung asawa ko dahil mag-open sila ng bagong restaurant and masyado siyang busy para sa operation. Ayun na nga rin yung isa sa mga reasons bakit hindi kami nakauwi ng December sa Pilipinas dahil sa mga restaurants na open ng asawa ko pero hindi natuloy dahil nagka-delay sa construction and kung ano-ano pa. Kaya nga sana matapos na yung problema namin sa mga opening para makauwi naman kami sa Pilipinas kasi miss na miss ko nang umuwi. Ang tahimik-tahimik nga ng aking bahay dyan kaya sobra na-inspired ako maglinis kasi walang istorbo. Since tapos na nga ako maglinis ng bahay and nakapaghanda na ako ng pagkain ng anak ko para mamayang tanghali, mag-yoga naman ako. Gustong-gusto ko nga pag ako lang naiiwan mag-isa sa umaga kasi nakakapaglinis ako na maayos, walang istorbo at saka nakakapag-workout ako sa umaga nang wala din na tumatawag sa akin mayat-maya. Normally, doon ako sa garahe namin nag-workout kasi doon nakasetup yung gym namin. Pero since sobrang lamig sa garahe namin yun, sabi ko dito na lang ako sa aming sala mag-workout kasi hindi naman ako gagamit ng mga weights eh. Kahapon, since yung workout ko ay may kasamang weights, ngayong araw na to, mag-yoga lang ako. Kung tatanungin niyo ako kung naboboring ba ako na mag-isa lang ako nag-yoga, nag-workout sa bahay, ang totoo, hindi. Kasi feeling ko nga mas nagagawa ko pa yung mga workout na kailangan ko gawin pag ako lang mag-isa sa bahay kasi walang dumadaldal sa akin, wala rin ako dadaldalin. Kaya nagagawa ko talaga na maayos yung workout ko. Dati, nung nakatira pa kami sa Thailand, yung ate ko nandoon din kasama ko. So siya yung lagi ko kasama sa workout kasi yung ate ko ay PT. Pag siya yung kasama ko mag-workout, walang problema kasi talaga siya yung nagpupush sa akin. Minsan nga parang hindi na ako makahinga kasi talagang ipupush ka niya hanggang sa limit mo. Pagkatapos ko mag-yoga, ang susunod ko naman gagawin ay magbasa ng module ng Spanish. Ngayon, nagsa-self-study lang ako. Gusto ko nga sana mag-enroll sa school. Kaya lang, since hinahatid ko nga at sinusundo sa school yung anak ko, and then yung anak ko pa dito nagtatanghalian sa bahay, wala akong time para pumunta sa school at mag-aral. Hola, ChatGPT. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. La verdad, acabo de hacer yoga y ahora me da tiempo para practicar hablar en español contigo. Qué bien. El yoga siempre es una buena manera de relajarse. Nakapag-shower and nakapag-freshen up na nga tayo. Kaya ayan, nagmamaganda na inyong maamshi sa salamin. Since maaga pa para sunduin yung anak ko, naisipan kong pumunta sa Ramla para maglakad-lakad at para mag-window shopping na din. Ongoing pa rin kasi yung sale dito. Actually, pag pumupunta ako sa mga shops, minsan wala naman talaga akong intention bumili. Gusto ko lang tumingin ng mga damit, ganyan. Kasi nare-relax ako, pero hindi talaga ako bumibili. Ganito rin ba kayo mag-shopping katulad ko? Yung tipong titignan mo lang sa malayo yung mga damit. Tapos, pag wala kang nakitang gusto mo, lalayas ka na agad at pupunta sa ibang shops. Wala na kasi ako doon sa era ko na talagang pag may sale, talagang hahalungkatin ko yung mga sale na yan. Talagang iisa-isahin ko kung meron ako magugustuhan. Pero ngayon, wala na akong gana magkalkal ng mga damit na yan. Titignan ko na lang sila from afar. Tapos, pag wala nakakuha ng attention ko, lalayas na ulit ako. Totoo nga, minsan yung asawa ko pa mas matagal mag-shopping kaysa sa akin. Siya, mga mi, hanggang dito na lang muna yung ating video. Sana nagustuhan nyo. Hasta luego!